Noong Mayo, pinabulaan na ng Malacanang ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte na involved ang First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Hindi, so ito sinabi ni Inday kasi involved. Involved talaga. Bakit? Hindi, involved siya doon sa tao. Sa pagkamatay, hindi pa natin alam. Yun nga yung kailangan natin malaman. O, para malaman natin, involved ba siya sa pagkamatay nitong batang to, imbestigahan siya. Kasama ka ba sa party? Entourage mo to. O, kasama ka ba sa party? Kung hindi, nagdodroga sila. Hindi mo ba alam na nagdodroga sila? Saan sila kumuha ng droga? Kasama mo sila. Ikaw lang naman ang very New York. Ikaw lang naman ang Americanized. Hindi ba? So, saan sila kumuha? Hindi ba? Hindi mo ba alam? Kailangan imbestigahan yan siya. Oh, yun yung pinupunto dito. Kaya pero siyempre si Inday, sabi ni Inday, sangkot. Oy, baka may alam si Inday na hindi natin alam. Oh, sinabi ni Inday noon, anong sagot ni Claire? Sa kanya pala nang galing ang fake news. Nga, hindi na fake news to eh. Hindi na fake news to, ma'am. Totoo na to. Nilabas na ng mga, nilathala na ng mga media. Oh, di ba sabi niyo yung media, meron yan silang internal checking. Oh, lumabas na for public consumption, ibig sabihin, totoo, may report sa US na totoo. O, anong fake news doon, Claire Castro? O baka wala kang alam kasi tanga ka. Baka hindi nila sinasabi yung mga bagay-bagay na ito dahil wala silang tiwala sa'yo kasi boba ka. Kaya siguro ganun. Siya pala ang source ng fake news na ito. Oh. Hindi na nga fake news to. Pinapakalat. Kumalat kasi ang haka-haka online na na-dictate sa Los Angeles CFL na ayon sa mga fact-checker ay Ayan, Vera Files. So, yan yung mga galing tanggal ng mga Facebook accounts. Yung putang inang Vera Files na yan. Oh, altered daw, hindi daw totoo. Coming from Vera Files. Oh, di ba? Alam na this. Oh, alam na this. Meron silang abogado sa social media na nagfa-fact check na lahat na nagsasabi na si Lisa Marcos ay na-detain o si Lisa Marcos ay part nung nangyari na yan ay hindi daw totoo. According to Vera Files. So ano to? May kasunduan ba dyan? O talaga ba kayo? Paano nyo nasabi na hindi talaga totoo yan? Vera Files. Nag-imbestiga ba kayo? Kasama ba kayo nung pumunta yung mga kumuha sa bangkay doon? Nag-check doon sa vicinity? Kasama ba kayo doon? O in-interview nyo ba si Lisa Marcos at tinanong nyo ba si Lisa Marcos tungkol dito? Kasi para masabi mo na fake news ito, dapat ikaw nag-due diligence ka. O hindi ba? So kung nag-usap-usap na kayo tungkol dito, bakit walang report na nag-usap-usap kayo tungkol dito? Basta nilabas nyo na lang according sa inyong kagustuhan na altered itong issue na to. Di ba? Ganyang kababoy ang fact-checking ng social media. distorted at manipulated photos and videos. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. Pero March 10, nakauwi. Pwede na ba nating sabihin na involvement, wala siyang involvement dyan? Bakit entourage siya? Kasama siyang pumunta dyan. Kasama niya yung mga yan na pumunta dyan. Bakit mag-isa na lang siya umuwi? Ang tawag dyan, nang iwan sa ere. Kasi under ng diplomatic status itong ating mahal na ginang. Pero ang tanong, kasama ba siya sa inimbestigahan? Na-interview ba siya? Kasama ba siya sa listahan ng mga tao na dapat imbestigahan? Di ba? Nakauwi siya dito? Yes. Bakit hindi makauwi dito yan? Diplomat yan. Asawa yan ng presidente. Pag pumunta yan doon, under diplomatic status, first lady yan eh. Alam nyo ba na yung mga diplomat dito sa Pilipinas, pagka sila ng krimen, nagkaroon sila ng krimen na nagawa nila dito sa Pilipinas, hindi mo sila pwedeng ikulong. Hindi mo sila pwedeng i-hold. Alam mo ba na kapag diplomat ka, pauwiin ka lang sa bansa mo, kahit anong gawin mong kasalanan dito? Sa pagkakaalam ko hindi ko alam kung totoo o hindi kasi wala naman akong kwentang tao. Pag diplomat ka, kahit nang rape ka dito, nakapatay ka dito, sibat ka. No, yun ang kaya nga yan, may mga status yan. Ganun lang po, pauuwiin ka lang. O tingnan niyo na lang yung nangyari kay Pemberton, hindi naman yun diplomat, pero anong nangyari? Di ba pinauwi lang yun? Di ba dinala lang kinuha rin ng Amerika dito sa atin. So ikaw, asawa ka ng presidente, ikukulong ka ng ibang bansa. Pucha, gera yan. Diplomat yan eh. So pauuwiin lang yan siya sa Pilipinas at uuwi siya kung kailangan niya umuwi kasi nga yun ang kapangyarihan noong isa sa mga perks ng asawa ka ng presidente. Isa sa mga perks na diplomat ka. Research nyo na lang kung papaano kung ang isang diplomat ay makakakomit ng crime sa bansa na kung saan siya nandoon. Tingnan nyo na lang kung totoo yung sinasabi ko. Malamang sa hindi. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Yes, mayabang si Claire pag kayo siya eh.
Pagka yung handa siya, pagka mayabang yan. Pero pag yan, tinanong mo, tungkol sa trabaho ni Bongbong, puta, walang alam yan. Ha? Oo, ganun yan. Oo, walang alam yan. Pero kapag kaya patungkol sa pagtatanggol sa kanila at pagbanat sa mga Duterte, kompleto yan. May mga visual aids yan. Assistant Vice President ng Response Group si Tantoco. Dati rin siyang Chief Operating Officer ng Pacific Links Gulf Development at Chief Security and Procurement Officer ng Santa Elena Golden Country Estate. Ang asawa naman nito, dating Communications Manager ng Response Group at kasalukuyang Malacanang Deputy Social Secretary. Nako po. Kasalukuyang Malacanang Deputy Secretary ang kanyang asawa. Kaya ano ba yan? Pwede bang isipin na dahil nagtatrabaho sa gobyerno yung asawa niya, may cover up, gano'n. Kaya hindi sila nagsasalita, kaya hindi sila nagrereklamo. Gano'n ba 'yon? Gano'n ba 'yon? Kasi hindi ito lang kasi ang pangit ng pangalan ng Rustans ngayon Oo, kasi siyempre yung kanilang tagapagmana ay may gumagam namatay sa paggamit Kasi ito yan, may sinasabi sila na kapag ka nasa high society ka, kapag ka ikaw ay nasa high society, sabi nila normal lang kasi yan Ganyan din yung sinasabi ni Marbil na yung mga kasi nagsasabu, normal lang kasi yan. Normal lang yan dun sa mga nag-overtime Oo, pagka pagod ka na, syempre, overtime di batak ka, tapos alive ka ulit, pwede ka na naman magtrabaho 3 araw dire-diretso. Okay lang yan. Oo, so parang nino-normalize nila yung droga. Yung iba naman, sinasabi na sa mga high society, mga bilyonary na yan, normal lang yan sa kanila yung paggamit ng cocaine Normal lang yan. Ito lang po kasi yan, mga bossing, Mayaman ka, mahirap ka, middle class ka, pag addict ka. Diba? Pagka lumulunok ka ng droga, lumulunok ka ng droga. Pag pusher ka. Pag mamamatay tao ka. Walang estado ng buhay na tinitingnan yan. Unang-una sa lahat, kay bilyonaryo ka at kumukuha ka ng cocaine sa isang source, ibig sabihin yan, dapat yung source na yan, mahuli para lahat ng mayayaman na binibigyan niya ng white powdery substance, maimbestigahan ng pamahalaan. Di ba? Parang sinasabi nila sa high society, normal lang yan yung magchuchok-tsakan sila sabay-sabay. Normal lang yan sa kanila. Putang ina, hindi yun normal. Hindi yun normal. Kamanyakan yun. So, ganun din dito sa paggamit ng droga. Regardless kung bilyonaryo ka o hindi, kailangan mahuli kung kanino ka kumukuha ng cocaine or baka may business venture ka with cocaine. Yun ang isang malaking problema nito. Kasi kung ang isang member ng high society, lalo na nasa gobyerno, mahilig sa droga. Di ba ikaw, kung ano yung hilig mo, yun yung nininegosyo mo. Mahilig ako sa sapatos, magninegosyo ko sapatos. Mahilig ako sa sombrero, magninegosyo ko sombrero. Kung ano yung hilig ko, yung passion ko, usually, nandoon yung nandoon yung interest ko. Addict ka So, yun ang interest mo, yun ang passion mo. Mag-cocaine ka na mag-cocaine, magshabu ka na magshabu. Pag nagkapera ka, anong unang-una mong ginagawa? Bumili ng shabu, bumili ng cocaine. Ngayon, may pera ka pang negosyo. Hindi ba? Di ang ininegosyo mo na yan, cocaine. Pwedeng itong mga malalaking tao na to involved sa droga na yan. Kaya kailangan talaga, kung gusto ng gobyerno na maniwala tayo sa kanilang war against drugs, yung bloodless war against drugs nila, kailangan magpa-drug test muna sila. Di ba? Kailangan wala kang dumi sa mukha mo bago kang magpansin ng dumi ng iba. Kailangan malinis ka bago mo linisin ang bayan mong Pilipinas. Kailangan yung buong pamilya nyo, maayos, law-abiding citizen kayo bago kayo magpatupad ng batas. So mabigat itong Mabigat itong balitang ito. At again, kami po nagre-react lang. Kami, ang sinusundan lang namin yung logic naming walang kwenta. Ako po si Boss Dada, hindi niyo po kayo dapat maniwala sa akin. Ako'y nag-i-entertain lang. Kayo bilang mga Pilipino, isipin nyo, tama ba? Oo nga no. Totoo nga kaya, hindi ba? Di natin sinasabi na yan ang katotohanan, ang sinasabi natin. Tayo nagre-react lamang po sa mga issues, kaya sana huwag kayong masyadong balat sibuyas, bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. Katulad ng lagi natin sinasabi, kung ayaw ninyong maging sentro ng chismisan sa bayan Pilipinas, magtago kayo sa mga bahay ninyo, huwag kayong maging public figure, lalong-lalo na, huwag kayong maging public official.